Alam nyo, napapatingin ka ba minsan sa isang paru-paro at napapaisip ka, paano nagkasya sa isang napakaliit na nilalang ang lahat ng kulay ng bahag-ari? 'Di ba? Para silang mga hiyas na biglang nabuhay o mga bulaklak na natutong lumipad. Pero naisip nyo ba, sa dami-dami ng nilikha sa mundo, bakit sila? Bakit yung mga paru-paro ang binigyan ng tungkuling dalhin ang pinakamagagandang kulay? Sigurado, may kwento sa likod ng bawat pagaspas ng pakpak nila, di ba? Well, ang sagot pala dyan, nasa isang kwento. Isang kwentong nagsimula noong mga panahong wala pang kulay ang mundo. Panahon na liwanag at dilim lang ang magkakilala. At dito natin makikita na kung minsan, yung pinakamagniningning na kagandahan ay nanggagaling pala sa pinakamatinding pagsubok at sa isang pusong puno ng pasasalamat. So, tara na, balikan natin yung panahong yon. Isang mundong ang kulay lang na makikita mo ay abo. Imagine niyo to, yung taning tanawin lang ay puti, itim at lahat ng shades ng gray sa pagitan. Walang berdeng mga bukid, walang asul na dagat. Tahimik yung mundo, oo, pero parang may kulang, parang may nawawalang spark, alam mo yun? Imagine, yung mga bulaklak, namumulaklak nga, pero wala namang amoy. Tapos yung mga bundok, anino lang sa malayo. Simple ang buhay pero walang kulay na bumubuhay sa kaluluwa. Medyo malungkot, no? At para bang hindi pa sapat yun, yung tahimik na mundong ito, sinubok pa. Dumating ang isang matinding tagtuyot. At sa bawat pagbitak ng lupa, parang sumasabay na nabibitak din ang pag-asa sa puso ng mga tao. Partikular, sa isang maliit na nayon, ang malaya, ramdam na ramdam ang hirap. Alam mo yon, parang kumot na bumalot sa lahat. Yung mga pananim, lanta, yung mga ilog, tuyot, at syempre yung mga tao nanlulumo na. Pero sa gitna ng lahat ng kadilimang to, may isang ilaw na hindi namamatay, isang babae na nangangalang Lola Rosa. Okay, so dito na magsisimula yung hiwaga. Silipin natin kung ano bang meron kay Lola Rosa. Ano yung sikreto niya? So ito na nga. Isang hapon, tirik na tirik ang araw, may isang batang gutom na gutom at pagod na pagod, kumatok sa pinto niya. Dito masusubok kung gaano talaga katatag ang puso ni Lola Rosa. At alam niyo ba kung anong natitira sa kanya? Isang maliit na kamote at isang basong tubig. Yun na lang yung sa kanya, pangkain niya. Pero, imbas na isipin niya ang sarili niya, ibinigay niya to sa bata. Walang pag-aalinlangan. Buong buo. Tapos, pagkaalis ng bata, wala siyang reklamo. Walang kahit anong hinanakit. Sa halip, tumingala pa siya sa langit at bumulong. Salamat po sa pagkakataong makatulong. Grabe no? Kahit siya mismo nangangailangan, doon pa lumabas yung tunay niyang yaman, yung pusong marunong magpasalamat. At dito na nga pumapasok yung magic, yung kakaiba sa kwento. Sabi sa alamat, sa bawat salamat daw na sinasabi ni Lolo Rosa, may lumalabas na maliit na kislap ng liwanag ganing sa puso niya. Isang liwanag na siya lang ang nakakakita. So anong nangyayari sa mga kislap na to? Dito na natin makikita kung paano to nagbunga ng isang napakagandang pagbabago. Isang gabi, habang mahimbing na ang lahat, may narinig siyang boses. Isang mahiwagang boses. Ang diwata pala ng kalikasan, napansin niya yung kakaibang liwanag na nagmumula kay Lola Rosa sa gitna ng isang mundong puro anino. At nang tingnan ng diwata ang kaluluwa ni Lola Rosa, doon na nabunyag ang lahat. Hindi ito abo, hindi ito madilim. Grabe, yung kaluluwa niya, isang napakagandang obrang puno ng nagniningning na mga kulay. At bawat kulay may kahulugan. Yung dilaw, yan yung pasasalamat niya sa buhay. Yung asul, yan yung pagmamalasakit niya sa kapwa. At yung pula, yan yung dalisay niyang pagmamahal. Wow! Dahil dito, sabi ng diwata, yung ganitong kagandahan, hindi pwedeng nakatago lang. Kaya sa isang kumpas lang, yung luma niyang damit, ay biglang nagkaroon ng kulay at liwanag. At naging isang pares ng malalaki at makukulay na pakpak. Yung mga kislap ng pasasalamat na naipon niya, yun yung naging disenyo sa mga pakpak niya.
At sa sandaling yun, si Lola Rosa ay naging ang pinakaunang paru-paro. Pero hindi lang siya ang nagbago. Tingnan natin kung paano binago ng transformation niyang to ang buong mundo. Nung lumipad si Lola Rosa palabas ng bintana niya, doon nagsimula ang himala. Biglang pumatak ang ulan at natapos na ang tagtuyot. Tapos, mula sa hardin niya, libu-libong paru-paro ang nagsilabasan, bawat isa may dalang kulay. At sa unang pagkakataon, nakakita ng kulay ang mga tao. Naranasan nila ang isang mundong may buhay. At mula noon, ang paru-paro ay naging higit pa sa isang insekto. Naging simbolo ito, isang paalala na may dalang mensahe sa bawat pag-aspas ng pakpak. At anong mensahe na yon? Ito yung binubulong sa atin ng alamat. Una, na ang tunay na ganda nang gagaling sa loob. Pangalawa, na ang pasasalamat, yan ang nagbibigay kulay sa buhay. At panghuli, na ang isang mabuting puso, kahit gaano pa kaliit, kayang baguhin ang buong mundo. Kaya, sa susunod na makita ka ng paru-parong lumilipad sa paligid mo, sana maalala mo ang kwento ni Lola Rosa. At itanong mo sa sarili mong, ano bang ipinagpapasalamat ko ngayon? Kasi malay mo, yung susunod na kulay na magpapaganda sa mundo, nanggagaling na pala sa puso mo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.